Nakita ko nandun sa ER. Kawawa naman, I think it's not really well. Medyo problematic ang condition niya. Siguro na-stress yung tao dahil sa pangyayari. Ako rin, na-stress ako eh. Kasi pagpunta ko rito, sabi ng driver ko, sir, lakarin mo na lang. Sa kilometro kalahati pala yun. Sumakay ako ng motor. Buti na lang, mabait yung nakamotor para makarating ako dito. Barado na kasi dyan eh. O shoot, first question. Ako? Umuulan na. Baka tayo magkasakit ha? Ano? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Pero sa tingin ko, dahil may mga legal advisors naman po nila, pinakamaganda siguro, a petition should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi, hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. Inquiry or investigation in aid of legislation, ang hindi sabihin nun. Kaya ka lang gumagawa ng kaukulang pagdinig in aid of legislation sapagkat gusto mong magpatulong. Kaya sabi niya, in aid of legislation. Sa ganang amin, mayroong mga bagay na kung minsan nahihirapan kami para buuin ang isang panukalang batas. Kaya kailangan namin ng makakatulong namin. Kaya kami tumatawag ng resource persons. Ibig sabihin, kaya mo tinawag yung tao na yun para tulungan ka na buuin yung panukala na hindi mo makumple-kumpleto. Okay? Ibig sabihin nun, bago ka magtawag ng input. It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all that, and for nothing. For what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. In aid of legislation, meron ka ng panukalang batas na dala-dala. Blanco na lang yung iba, yun ang gusto mong buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yun. Ngayon, wala yun. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw. Pero wala naman silang binubulong batas. Tingnan po rin nyo, ilang tao na yung kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubuong batas. Kaya kahit 1,000,000 tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigyan. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin niya, hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation, but they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali at hindi pinapayagan ang ating saliging batas. Sabi ng ating Korte Suprema, ang Senado ang Kongreso ay hindi binuo para mag-imbestiga ng krimen. Hindi kayo piskal, sabi niya, hindi kayo korte. Kaya ang sabi, magtatawag lang kayo in aid of legislation. Yun ang limitasyon nun. Tanungin mo sila, sa dami ng mga taong tinawag nyo na umarap sa inyo. Ilan na po ang naisip nyo na legislation? Ang sasagutin na sa inyo, wala. Nasasayang ako ba? O kaya hindi ako sumasama sa Quadcom. Yung pala Bakit hindi ba ako sa Quadcom? bawal daw po kasi yung naiisip doon po eh. Hindi yun. Ano yan po? Ayaw ko pumunta roon dahil wala sa hulog yung Quadcom. Walang legislative purpose. Sasama ako doon kung merong legislative purpose. Titingnan ko, ano ba yung ginawa na ninyo? Asan ang mga blanco na dapat po? Kailangan i-fill up po lang, di ba? Halimbawa, 10 yung provision ng panukalang batas. Yung dalawa doon, nahihirapan ka. Kaya ka tumawag ng taong tutulong sa'yo. Pagkatapos na tumawag ka ng taong tutulong sa'yo, bakit po hinihiya yung mga taong tutulong sa'yo? Kapag hindi niya masagot o ayaw niya sagutin, ikukulong mo. Tama ba yun? Hindi tama yun, sabi ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kinakailangan
kailangan meron kang legislative purpose at ang pangalawang standard, there should be the rule of pertinency. Ibig sabihin, kung yung tanong mo, hindi naman pertinent sa ginagawa mo, wala kang karapatan magtanong mo. Sana maintindihan ninyo, medyo technical, ngunit sa abot ng aking makakaya, gusto kong ipaliwanag sa inyo, para kayo mismo ay maging may paliwanag din sa mga tao na kung minsan na nami-mislead, akala nila ganun na ganun. Hindi po. Kapag tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po pinahintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado, ang Kongreso, Communication, but now leaked na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? ay hindi piskalya, lalong hindi korte. Kami po'y gumagawa ng batas. Kung wala kami nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. Okay? Follow up po. Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila, wala. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain o yun ang subject matter ng nilang inquiry. Di ba? 4 na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari. Sapagat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. At kilala na ninyo kung sino yun. Kaya ayaw ko sumama sa isang pagdinig na walang kakwenta-kwenta. O, malinaw. Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko, sapagat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong committee yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na meron kami. Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lang ang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang GOA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin?
Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGX na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang, 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. 250 yun. LGU, sila ng LGU. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang, 1,000. Kalahati yun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCC? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagay mo lang, 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na design lang, Office of the Vice President, at saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo ba kayang i-memorize ito? Why are we isolating the office of the Vice President? Kung confidential funds. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin, sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sana nagawa ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napakamaingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The distinguished Congresswoman from Leyte. Eh ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nagkakaintindihan po tayo. So, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Eh, kasi naman, hindi pa final na executory. RTC lang po ang nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, kung na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong.